Panama, nag-back out or pinag-back out? Hello Cruellas! Mabuhay! This is Kay Salardaga and welcome back to my YouTube channel. Hello! Kamusta po kayong lahat? Good morning, good afternoon, good evening. Anong oras kayo nanonood sa akin ngayon? Maraming po salamat. Sa mga bago ko dyan subscriber, returning viewers, thank you so much sa support. Sa mga hindi pa po dyan nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel, Kay Salardaga, Cruel and Pageantry, and click the notification bell below para updated kayo when it comes na maglabas ako ng aking mga video. So ngayon, si Panama wala na. Tuluyan na siyang naglaho. Sayang ang ganda. Pero may mga sampalan daw na nangyari. Sampalan or nanampal? O, diba? Hindi yan confirm. Kasi wala pa namang nagsalita. Yan lang yung lumaganap sa social media. Kung sampalan ba talaga, pak. O, sinampal siya ng isa, sinampal ng isa. Or magkaiba, or isa lang yung nanampal. Or, sabi di umano, roommate kasi itong si Panama ang Dominican Republic. Si Panama daw ay lumabas ng room at nakipagkita sa kanyang boylet. Boylet! Nakakaloka, 18 years old pa lang, boylet. Ang ganda kasi. Tapos, nakita ni Dominican Republic ang nakikipag-tsuktsakan kinembolar nila. Hindi ko alam kung anong klaseng tsuktsakan. Basta tsuktsakan daw, di ba? Baka hawak-hawak kamay, tapos beso-beso, gano'n. Hindi ko alam kung anong nangyari sa tsuktsakan na item. Hindi ko alam, sinundan din na Panama. So ngayon, kinumpronta di umano ni Dominican Republic si Panama na bawal ang ginagawa niya sa bawal yung ginagawa niya kasi pagtakas yun sa at para manahimik siya, isusumbong siya sa org. So nag-call ito si Panama kaya kinompal daw ito si Dominican Republic. Daw di umano. Daw ha, baka naniwala naman kayo yung totoong kwento. Daw lang, pero may isa pang side ng kwento. Yun daw yung nangyari. Kaya umabot doon sa nagsigawan, nag-eksena, hanggang sa narinig ng org ng mga ibang candidates, hanggang sa nakarating sa organization, tapos pinakwento, kaya pinag-back out na si Panama. Yun yung kwento, una. Ewan ko kung totoo. Hindi naman totoo for sure. Next, pangalawang kwento. Ito daw si Panama at saka doon ng Republic, di ba, mag-rooming nga. May tumatawag ba, ay may kausap daw sa phone si Dominican Republic. Tapos, narinig ni Panama. Tapos, yung kausap daw ni Dominican Republic, di umano ay org to secure her place as a semi-finalist sa Miss Universe. May mga gano'n, nakakaloka talaga. Tapos, syempre, umalma si Panama. Nag-away sila ng bonggang-bongga. At nagwala si Panama daw, lumabas. Tapos pinagkakalat ng ganyan-ganyan na mga pa-eksena si Dominican Republic, gano'n. Hanggang sa nireport daw, di umano ni Dominican Republic, si Panama na nagwawala sa labas at gano'n, may protection daw si DR sa organization. Kaya pinalabas ni DR na masama itong si Panama. Kaya ang ending, back out ang Panama. Ganon daw yung isa pang kwento. May isa pang kwento, nakakaloka yung kwento na ito. Nakakalaan daw yung talagang hanas. Parang si Dominican daw Republic ang may eksena at issue, tapos si Panama lang ang napagbintangan. Kasi nga, si Dominican Republic ay talagang malakas sa organisasyon. Gaano katotoo ito? Kaya, minsan, guys, pag mga attitude na talaga yung mga kandidata at pinagsama mo talaga sila ng bonggang-bongga, ay talagang talaga mag-e-eksena talaga sila ng dalawa. Syempre, hindi kinakaya ng eksena, hindi ayaw magpakabog, at parang alam ni Dominican Republic kung paano i-elbow ang mga kalaban, di ba? Totoo man. Pero syempre hindi tayo naniniwala sa mga sabi-sabi at mga kuro-kuro kung ano man ang dahilan kung bakit nag-back out si Panama or bakit nawala siya sa competition. Sana ay
dinaan sa magandang usapan, dinaan sa due process, tinanong ang lahat ng mga ganito kung bakit, para fair ang laban. Tapos obvious naman na hindi talaga sasabihin ng Miss Universe organization yung ano ba tawag dito, yung dahilan, kasi makaka-epekto yan sa reputasyon din ng babae ng Panama or ni Dominican Republic. Kaya lang dapat sa issue na to, bakit si Panama lang yung wala, si Dominican Republic inandyan, kasama, involved naman siya sa awayan. Nagtaka lang ako, di ba? Gaano ka sure, gaano ka siguro, gaano ka bongga yung resibo at para mapagbintangan ng gano'n si Panama ng ganyan-ganyan. Totoo ba? Totoo ba talaga na lumabas para makipagkita sa jowa at makipagtsuktsakan? Totoo ba yun? Parang hindi naman. At kinompal ni Panama. Parang kinompal ni Panama si Dominican Republic di umano. Totoo ba yung eksena na may katawagan si Dominican Republic sa court tapos i-secure ang kanyang placement sa Miss Universe? Kaya nag-umalma si Panama, kaya sinampal niya si Dominican Republic, kaya ganon. Parang hindi naman niya nakatotoo yun. Parang gawa-gawa lang ng mga kwento ng mga bakla sa mga takos. Yung mga pa-eksena, kung ano man ang dahilan ng Miss Universe organization para tanggalin talaga si Panama sa competition, ay mukhang sa kanila na yun. At lahat ng mga kuro-kuro ngayon at lahat ng mga lumalabas ng mga chismis ngayon ay pawang chismis lamang at walang resibo. Kaya huwag kayong magpapaniwala at huwag kayong iba si Panama or si Dominican Republic kasi wala tayong ebidensya. So ngayon, dito tayo, kawawa naman si Panama kasi nga hindi ko alam kung kawawa ba talaga or talagang totoong nangyari or si Dominican Republic. Pero huwag tayong mambabash base lang doon sa chismis. Huwag na nating i-bash yung mga babae na to base doon sa na naririnig natin or nababasa natin kasi wala tayo doon sa sitwasyon. Kung ano man ang dahilan kung bakit siya tinanggal, sa Miss Universe organization na yun, kung siguro nakakasira na talaga sa kanilang views and opinions ang mga mission and vision, I don't know. Pero huwag naman natin yurakan, nakakaloka yung mga Pinoy, talagang nagkikipiyesta ka tayo doon sa mga chismis. Basta mga chismis talaga, no? Ang mga Pinoy, kung nakikisawsaw. Nakikisawsaw sa mga pa-eksena. Kaya walang, hanggat walang statement si Panama at walang statement si Dominican Republic, wag po tayo magpapaniwala ha. Hindi yun wala yung katotohanan. Siyempre mga gawa-gawa ng mga kwento ng mga chismosa doon at mga marites doon sa loob. At wala yung ebidensya at resibo. Yan ay pawang mga speculation lamang kung bakit nawala si Panama sa competition. So abangan na lang natin kung magsasalita itong si Panama or magsasalita ang Miss Universe organization. Pero pili ko ang Miss Universe organization, wala na tayong maaasahan na statement sa kanila kung sakali man kasi basta wala na tayong maaasahan dyan. Pero kay Panama mayroon tayong maaasahan or kay Dominican Republic kung totoo ba ang mga lumalabas ng mga chismis na mga itong lumalaganap sa social media. Ayun, huwag kayong makikisawsaw guys ha. So, nakakalungkot kasi mabawasan ng isang magandang kandidata ang Miss Universe. Pero a little bit of happy kasi nawalan tayo ng isang tinik. More chances of winning, sabi nga ni Dominican Republic. Ang mga atichona talaga ay hindi pwedeng isama sa mga atichona. Di ba? Mabuti na lang mabait si Pero. Mabuti na lang, di ba, Chelsea? Nakakaloka. So, mabuti na lang hindi si basta iwas-iwas tayo sa mga attitude at iwas-iwasan po natin ang maniwala sa mga chismis na ginagawa ngayon ng mga marites sa social media. There you go guys, at sana mag-enjoy tayo sa mga pa-drama at saka mga pa-chismis at saka pa-marites sa Miss Universe organization. Ay, ang cheap-cheap talaga. Ang cheap-cheap talaga, nakakaloka. At abangan ninyo ang aking part 2 sa blind items. Mas bongga yun. Kasama dapat to sa blind items, kaya lang lumabas na kasi ngayon eh. Dapat na-shoot ko na kasi yung blind items. So tanggalin ko na lang siya. Ito kasi yung chismis doon sa mga pa-boyfriend daw nakipagkita. Yun yung blind items ko sana. Pero wala, hindi na natuloy. Hindi na natuloy ang blind item. Burahin na lang siya.
There you go guys, maraming salamat din sa Speed Gazel Ortega. O diba, walang klaro. Pero sa totoo lang, wala pa talagang klaro. Wala naman talagang katotohanan yung mga lumalaganap ngayon sa social media. Maraming salamat, paalam!